Hello guys, welcome back again to the Bihero Master Siman channel, ang pinakatuto at simpleng channel ng mga marido. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please click the subscribe button and click the notification bell for more updates for sure. In the future, marami pa kayong mga tips at mga bagay-bagay na matutunan galing sa akin. I-share ko na to sa inyo kasi tumatanda na tayo. Kaya kailangan natin i-share for the next generation. So ngayon, for today's video, ito na yung last part ng series ko na how to compute required speed. So sa part 1, makikita natin sa part 1, gumagalaw yung ano. Sa part 1, maalon kasi. Sa part 1, makikita nyo doon how to compute speed, required speed with same time zone, same zone description. Tapos ang part 2 with different zone description. So same pa rin to guys. Itong part 3 to guys, ito talaga yung paborito ko guys. Pero kung hindi ba kayo nakapanood ng part 1 at part 2, panoorin nyo. Kasi makikita nyo talaga nga bakit yung pinakapaborito kong calculation, itong part 3. Calculation of required speed by by GMT method. Kasi kahit na sabihin natin na dadaan ka ng ideal, international deadline, medyo mahirap siya kung gamitin mo, kung hindi ka masyadong magaling mag-apply yung sa time zone, paano ka yung time difference ba, i-minus mo ba, i-plus, minsan mahirap Pero ito talagang GMT method, hindi ito papalpak kasi ang local time kasi guys, ang technique lang naman sa basic technique ng GMT method is yung local time i-convert mo man lang ng GMT, tapos minus ka na, kuha mo na agad. So ito yung ipapakita for today's video. Ito na yung pinaka the best, the favorite technique of mine. Ako mismo ito yung ginagamit ko, wala talagang paltos to. So itong part 3 na to guys, same pa rin, Tangier to Antwerp. Same example sa part 2 ko na Tangier Antwerp, pero ang part 2 kung ano man yun, time difference method, pero ito part 3 GMT method. So hindi na ako magtatagal, ipapakita ko na naman sa inyo yung solusyon para matapos na tong series natin na how to compute required speed by GMT method. So tara. Ito na naman guys yung bulang kristal natin, no? Parang pare-parehas lang, pero part 3 na to guys. Part 3 GMT method. So from Tangier guys, again to Antwerp, this is hypothetical lang to guys, hindi to actual. Yung part 1 lang actual nito So let's say nag-DST nga sila, naging zone description nila is 2, nag-advance sila. So hindi na ako magtatagal, how to compute. So basically may comments of si passage ka na naman, normal, December 9 to 22:48 with position, distance to go 1329 nautical miles to 1 DLR pilot station, Antwerp. ETA 15 December 1900 as per instruction from the charterer. Compute for required speed. So dito na guys, yung leg na naman, yung leg gel or Gael, Greenwich add east local. Okay, ito guys 15 December 2024 1900 local time guys, arrival. Ito convert sa GMT guys. Napansin nyo guys, itong lahat na zone description na guys, pag minus east lahat, 1 east, 2 east, advance man yan sila sa GMT guys, na behind ng GMT kasi ang GMT 0 man. So ibig sabihin guys, to compute for GMT guys, minus 2 hours ya. Kasi bakit? Dito man i-compute mo yung leg gel, diba? Gel, Greenwich daw, add east man. Greenwich add east local, since leg man tayo, so minus. Ito, minus So ito, minus 2. So equals to 1900 minus 2 hours equals 1700 UTC na yan guys. So madali lang yan, 1700 UTC arrival. So dito ka na naman, tapos ka na mag-compute sa arrival mo guys, naging UTC na, di ba? Ang arrival mo. So compute ka na naman sa departure. Ang departure mo guys is December 9 2248 local time. Ito local time, no? December 9
to operate local time. Ito yung comments of si passage mo sa Tangier. Ito, yung oras dito. Dito ba? So ngayon, i-convert na naman din ng GMT. So, again, Greenwich, add East, local. Baliktad man guys, naging leg man. So, East minus siya. Jail lang palagi. Greenwich, add East, local. So, jail. So, minus na naman, 1 hour. So, answer, December 9, 21:48 UTC. Yan yung departure mo na UTC. So, dito, balik ka dito. Dalhin mo dito sa kabila. Arrival mo guys, 15 December 1700 UTC, arrival. Departure, December 9, 2024, 21:48 UTC, departure. Ang sagot, 5 days and 19 hours and 12 minutes. So, convert days to hours. 5 days times 24 equals 120 hours. Plus 19 hours, convert 12 minutes into hours. So, 12 divided by 60 equals 0.2 hours. Time equals 120 plus 19 plus 0.2 equals 139.2 hours. Ngayon, famous formula, distance equals speed times time. Speed equals distance over time. So, 1329 nautical miles guys. Saan kinuha? Sa comments of the passage na distance to go. Ito, yan. Tapos, ang total time is 139.2 hours. So, answer, speed equals 9.547 knots. So, parehas lang talaga sila ang answer, ang sagot guys, sa part 2, yung time difference method. Pero ang kagandahan lang talaga nito guys, sureball ka na. Pag makuha mo kasi sa Greenwich guys, makonvert mo yung local to Greenwich. Local to Greenwich. Okay na. So, jail man lang niya guys, Greenwich add east, no? Greenwich add east, local. Diba? Greenwich add east, baliktad man. So, local local to Greenwich man tayo. So, east minus. Pero guys, itong ano na to, example na to is puro sila east. Kasi sa description, 1 east. Minus 2 east. So, balang araw guys, mag-ano din tayo. Kung mag-request kayo ng madalian, pero balang araw din, mag-compute din tayo ng mga IDL o mga ano na, yung mga iba-iba na yung ano, may west na tayo, may plus 2 na tayo na sa description or plus 3 or ano, natatawid tayo sa Greenwich or tatawid tayo sa IDL. So for now, yan lang muna yung basic para makita nyo. Kung may tanong, i-comment lang dyan sa section. Sagutin ko yung ano nyo through bilag din kung kaya natin sa power natin. So hanggang sa muli guys, ayun lang ang teknik ko. Ito na talaga yung pinaka-paborito ko kahit na sa hanggang ngayon, magpakailanman, ito talaga yung pinaka-paborito ko. So salamat sa mga nanonood. So don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more updates. So hanggang sa muli guys, paalam, babush!